So ito, akala po natin ay wala na. Akala po natin ay nakalimutan na. Pero ito, meron pong bagong update. Itong si former Senator Trillanes dito sa investigasyon ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, so according to Trillanes, based on highly credible information, okay, highly credible. Itong si Trillanes, he is isa sa mga nagli-lead dito po sa ICC na investigation na ginagawa sa bansa. The ICC investigators have already directly communicated with more than 50 active and former PNP officials regarding their being implicated in the crimes against humanity case of Rodrigo Duterte at the ICC. So 50 pulis, yung iba nasa duty pa, yung iba wala na. Sila po ay kinakausap, sila ay nilapitan, sila ay kumbaga meron ng communication with them para po sabihin po sa kanila na ayon sa investigasyon ng ICC, sila po ay tamay, sila po ay kasabwat, sila po ay nakikitaan na allegedly na implicated at kasama dito sa mga kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte. This means that if they do not immediately signify their intention to cooperate with the investigators, their status would be elevated to being suspects and therefore would result to travel restrictions initially and eventually arrest via Interpol. So medyo mabigat po yung mga kinakaharap po nito pong mga pulis na ito. Ito po ay mga maaring iba po ay napilitan lang nung panahon ni Pangulong Duterte, nabigyan ng kota, nabigyan ng utos, di ba? Maaring iba ay worried lang sa kanilang trabaho o sa kanilang promotion o kung ano man. Pero po sila po ngayon ay iniimbestigahan, sila po ngayon ay kinakausap para po malaman yung katotohanan, at kung sila po ay hindi mag-cooperate, sila po ay makakasama sa investigasyon bilang mga suspect. So una, yung travel restrictions, maaaring hindi sila makapunta sa mga ibang mga bansa, maaaring pagbawalan sila. Pero syempre ang mabigat dyan, kapag may lumabas din na warrant, diba, kasama po sila. Ito po ay mga maaaring mga ordinaryong pulis, diba, mga ordinaryong mga kasapi ng PNP na napasama dito po sa allegedly na mga EJK at mga extrajudicial na mga summary executions na ginawa po noong panahon ni Pangulong Duterte. Okay, so ano ibig sabihin nito? Ako po sumisikip po yung buong mundo, yung buong, kumbaga every passing day ay isipin nyo sa 50 na yon, ilan doon ang kumanta, ilan doon ang, isipin mo ikaw yung tinawagan, di ba? Hindi ka ba kakanta? Hindi ka ba? Buti sana kung yung administrasyon ay kampi sa inyo, kasi hindi ka din naman po protektahan ng administrasyon ngayon. Kasi magkaaway nga sila eh. Kung ano nga di ba ang pangako nung nakaraang administrasyon, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo yan, puprotektahan kita. Kaso wala na sila sa pwesto. Ngayon, yung mga pulis ngayon ang nalalagay sa alanganin dahil sa mga alleged na krimen na maaring pinagawa sa kanila. So, hindi natin alam, di ba? Kaya nga imbestigahan. Pero ganun pa man nga, ay isipin nyo, ilan dyan ang maaring kumanta, ilan dyan ang maaring magsalita, kung ano talaga yung nangyari noon, kung ano talaga yung mga inutos sa kanila, o eventually po ay lalabas yung katotohanan kung ano po yung talagang nangyari dyan po sa panahon na yan, kung saan maraming tukhang, maraming mga namatay doon sa drug war. So makakita po yan sa investigasyon. Pero kumbaga po, ito nga ay dagdag na balita na tuloy-tuloy pa rin yung ICC. That is still on the table. May posibilidad pa rin na bigyan ng warrant, na lapatan ng warrant si dating Pangulong Duterte, si Senator Bato, at kung sino pang mga kasama dyan. Kaya yan po ang balita mula kay Trillanes. Kaya abangan po natin kung saan po patungo yung story na ito. Tuloy-tuloy lang po yung ating coverage. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.